sa lahat ng mga tatay na dito maayos ko tayong batiin muli. Happy Father's Day po sa mga lahat. Alam pa naman kayo. Itihan mo yung katabi nyo. Hindi kayo lahat. Parang nakita ko si Hans kanina. Ayun! Yan. Laki ng Hans na. So, umaga po nito, nais kong parangalan ang mga ama, ang lukong. Salamat po sa pagdating sa araw nito. At pinamagatan ko po ang mensahe nito na honoring and celebrating the Father in me. Okay? Honoring and celebrating the Father in me. At hindi ko ito tuwing once a year lang, pangatlong Sunday ng June. Ito po ay araw-araw. Kasi the Father in us, fathers, is the Father Himself. That's why, nung tinuro mo sa atin ni Jesus ang panalangin, so isang itong relasyon, araw-araw nakikita ang relasyon tayo sa ating Ama sa langit. Kasi wala akong makakapagturo sa atin kung paano maging Ama, kundi siya lamang. Kasi He's the Father of all generations. Wala pang isang nilikha, siya ay Ama na. So, lagi ko sinasabi, mahirap maging Ama kung wala kang anak. Diba? Kasi hindi mo napapractice yung pagkatatay. Pero, kaninong umaga habang nananalangin ako, gusto kong pasugalian mo. Kasi hindi dahil may anak ka, hindi ka na pwedeng maging Ama. Marami tayo sa ating kasaysayan na tinatawag natin mga ama. Unang-una na ang ating bayani. Sino ang ama ng katipunan? Diba? Tinatawag siyang ama dahil siya yung pasimuno. Siya yung nag-umpisa, siya yung nag-alaga. So, meron din tayong tinatawag na ama sa Biblia. Ang ama ng pananampalataya, sino? Diba nag-umpisa siya na wala siyang anak eh. Pero tinawag siya ng Panginoon, ikaw yung magiging ama ng marami. So, ang pagiging ama ay dinadala ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pananahan sa atin. Last week, sinabi ni Bishop, God is so great that creation cannot contain Him. But He chose to be so small that He can dwell in us. And that line tells us, sinasabi ko ng mga katagang yun, na siya na nananahin sa atin. Mga ama, tinutukoy ko po kayo dito. Kahit hindi o wala pa tayong anak sa ngayon, pwede tayong maging ama. Dahil pwede tayong magsimula ng mga gawain, pwede tayong magsimula ng isang bagay para sa ikabubuti ng pamilya natin, ng pamilya ng iba, at ng ating komunidad. At sa gayon, matatawag tayo Ama. Manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Itong araw na ito ay naalala namin sa iyo. Alam namin na bawat linggo gusto ka namin parangalan. Dahil dito sa lupa kami na pinagdiriwang at pag-alala sa aming mga ama, sa lahat ng mga ama, sa buong mundo, nais namin ilagak na aming sarili sa iyo. Aming Ama, nais ka namin parangalan at pagdiwang ang pagiging ama mo sa amin. Nais din namin palakasin mo kami sa aming pang-araw-araw ng buhay. Kami, ang mga ama, na walang pangahawakang lakas, kundi ikaw lang. Salamat po sa pamilya, salamat sa asawa, salamat sa anak, salamat sa trabaho, Panginoon. Salamat sa tugon, sa araw-araw sa panalangin. Ito ay inaalay ko sa iyo at sa ang aking kapatid na ama, pangalang Jesus. Amen. Salamat po. Amen. Parang tahimik din ngayon. Sumayon ko na ba kayo? Tahimik na talaga. Pagtulog sa sarado, no? Sumayon ko na ba kayo? Hindi kaya pala tahimik eh. Kaya pala tahimik. Sino dito sumusweldo? Lahat?
Hindi ba sumunod? Meron sumunod ako na ba? Mga 15. Meron din eh. Sino hindi pa? Sino hindi ba sinusunod ko? Tinatanong ko lang. Hindi kasi sweldo pag wala na trabaho. Ganun lang yan. Magpasweldo sa executive. So, may sweldo wala, just enjoy. Just enjoy. Sabi nga ng isang kasama ko sa trabaho, binigyan siya ng word ni God. Sabi nga, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung wala pa nangyari sa buhay natin, sabihin natin, sa ating pananaw ay napakalaki o worthy na pagdiwang. Just delight in the Lord. Kung tatalagin ko yung delight, maaliw ka lang kay Lord. Pero ito yung, ito yung, para sa akin, ito yung delight. Hindi ba tinsiyan mo? Hindi lang ang delight. Delight in the Lord. Ibig sabihin, makikita mo kung paano siya kumilos. At matutuwa ka. Kahit hindi pa dumarating yung sweldo mo, matutuwa ka. Kasi alam mo, may magagawa akong kilos Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Sige nga, subukan mo nila. Nga? Sige pa dito. Sikit kasi ito. Hindi lang ito makahilid. Taas! Gano'n. Ako tsaka tatay ko malaki talaga mata namin. Sige nga. Subukan mo nila. May grado ba yan? Meron? Ano ba ka lang? Wait. Nilag nga yan. Kita niyo na yung mukha ng kapag mo? Okay na? Okay. So, ito po ang mga talatang napili kong ibahagi sa inyo sa umaga. Ito po ay buksan nyo yung Biblia, ang hawak nyo. Ito po ay nasa aklat ng Epistle of Ephesians. Kabanatang 6. Ephesians 6:1-4. Maiksi lang po siya. Sa Tagalog, Efeso, kabanatang 6, talatang 1-4. Nariyan na ba kayo? Pabasahin ko siya sa English, translation ng NIV. Sabi ko rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father in the matter which is the first commandment of the promise, so that it may be well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So kung titingnan nyo, ang tungkol lang po sa tabi dito ay yung verse 4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Pero bago ko po baybayin ang mga talatang ito, nais ko po iparamanong sa inyo ang ilang mga bagay. Ang pinaka-primary tungkulin po ng isang ama is to guide, to obey, and to discipline. Reading nga, to malaman niya, spelling yung first letter. Anong lalabas? God. So every time you're reminded of God, always be reminded that our role is to guide, to obey, and to discipline. So, sa Grego po, ang to guide is not only to lead, but to show them the road. It's called Hedegos. Hedegos combines the words for road and to lead. So hindi lang lead, hinahanap, kayo po na naghahanap ng daan bilang ama.
Tayo naghahanap ng daan kung saan sila pangunahan. Okay? If we lead people and we don't know where to pass, where to go, maliligaw din sila. Tama po ba? So alam natin ang daan. Sinong daan? At kadalasan po noon ay ginagamit nila ito para sa mga foreigners. Kaya meron tayong mga tinatawag na pag meron nagbabakasan sa ibang bansa, meron tinatawag na tourist guide. Kasi hindi ka sanay doon sa pinuntahan mo, so you need somebody who's well-versed. Alam niya kung saan ka dadalhin, alam niya ang pasikot-sikot, alam niya kung saan ang daan. And today, fathers, we need that for our children. Tayo yung unang naghahanap ng daan para yung daanan nila ay maayos. Hindi natin sila pwede, okay? It's a pwera sa hirap ng paglalakad o pagtakbo sa daan ito. Pero, nandun tayo lagi upang i-guide sila. Hintahin nyo? Upang i-guide sila. In the case of those who don't have fathers anymore, as alam ko yung wala. Okay? The mother takes the place of guiding their children. Okay? And in number 1, 2, hindi kakalimutan mo to guide. Pangalawa, gusto ko sabihin sa inyo, to obey. To obey in 3, dahil nasulat ko ang bago, ito tayo. Ano ba? Yan. Hupa, tama ba biya? Hupa ko. Parang pepa ko yan. Hupa. Hupa. Hupa means under. Ako means to hear. So, hindi lang tayo yung sinasabi natin blind obedience. Hindi ko yun. Hindi dahil sinabi ng isang tao, kailangan natin magsiliksik. Kailangan natin itong kailangan natin malaman kung ito ay natuloy. That's why when we describe faith, faith comes from hearing and by hearing the message of Jesus. Pero ang pinaka-importante sa pagsunod ay yung pagpapasako. Now, when it comes sa pagpapasako, ang word po dyan talaga ay submission. Kung suko ang iyong puso, okay, madaling sumunod. So second point is to obey. We need to hear to be able to obey. Katulad ng sinasabi ko, mahirap kung pakinig, mahirap sumunod kung hindi suko ang ating puso. Kahit sa church nangyayari yan, pag di tayo nagpapasako sa namamuna, kahit anong sabihin, yung tagapanguna, kahit ito'y matuloy, hindi rin natin susundin. Kasi hindi suko yung puso natin. Hindi ka naniniwala na siya ay suko ng Panginoon. Intindihan mo? I'm not talking just about myself. I'm talking about everyone here. I'm talking about all the fathers in the house. Pag hindi suko ang puso mo, pag hindi ka nagpapailalim sa authority ng tatay mo, hindi mo siya susundin. Tama ba ako? Pag hindi mo kinikilala na ang tatay mo ay padala ng Diyos over you, mahirap sumunod. Kasi kung yan ay padala ng Diyos, pag sinunod natin ang ating mga ama, para na natin sunod-sunod the Father that is in Him. Gets no? Pag sinusunod natin ang ating mga magulang, lalo ng ating ama, para na rin natin sinusunod ang ating ama sa langit. So if in any case, okay? Sa ngayon, if in any case, makaisip kayo ng isang bagay na hindi nyo sinunod, mula pa nung pinanganak kayo sa bagay, hindi nyo naman marinig yung tatay nyo, baby pa kayo. Mula na nagkaroon kayo ng ulira at nakapakinig kayo ng utos ng tatay nyo. At meron kayo, kung pwede nyo balikan, meron kayo mga hindi sunod, whether we're gone or still here. Say sorry. Especially dun sa buhay ka. When you go home, you tell them, "Tay, sorry po kasi naalala ko." O pinaalala sa akin,
Naalala niyo, pinabuhugas niyo ako ng plato, hindi ko ginawa. Simple lang yun, di ba? Pero utos ng isang ama yun. Tama ba ako? Simple lang yun. Pero utos yun ng isang ama. Anak, ayoko mamuhay ka ng ganyan. Bukod mo. Hindi pa rin sinunod. Gusto mo pa rin sinunod mo. But if you remember all those things, when you go home, tawagin mo ang tatay mo sa iyong tayo. Isasabihin mo ito sa iyo. Happy Father's Day po. Pero gusto ko humingi ng tawad sa mga pagkakamali dito sa hindi at sunod sa inyo. Now, if your father is gone, in your room, you go to your room and tell God. You cannot talk to your father anymore, but you can talk to God. God, you are my father. There are times that I did not obey my earthly father, and I'm sorry for that. I know I have been forgiven, but I want to confess and humble myself before you. Makakaasa ba ako doon? Bata. Lalo na yung mga ama, kasi minsan naging bata rin tayo, di ba? Yan. And lastly, to discipline. Discipline is defined as loving instruction, moral training, corrective action, designed to build character, promote spiritual growth, and lead to maturity. Kaya huwag tayo nagtitipon ng ganito para maging mature tayo. Hindi mo tayo nagtalaman ng nagtalaman yung information natin tungkol kay Lord, tungkol kay Jesus, tungkol sa Holy Spirit, kung saan ang pwede natin gawin. Sayaw, kumanta, ano. If all those things we're doing does not lead us to maturity, then we have to go back. We have to rethink, tama na itong ginagawa ko. I asked Pastor Mark, this was about 10 years ago, what is the measure of maturity? Ano ang sukatan na ang tao ay mature? Sabi na, it is how much responsibility you can take charge on. Yung mga responsibilidad sa buhay, pag tayo mong gamanan, the more it is, yun ang sukatan ng maturity. So, it starts with discipline. Because we should be responsible of ourselves. Responsible tayo sa ibigin mo natin yung instructions. Hindi ba gawa mo yung simple instructions? Dito ba? Sinabi mo na, ayaw pa rin yun. We have to love instructions. Sige, utusan mo ako, okay lang. Kasi natututo po tayo, lalo lang sa mga taong kita mo matuwid ang buhay. Ako kahit mabata sa akin, nakikinig ako. Nakikinig ako kahit bata ang nagsasabi sa akin. Even 20 years younger than I am, because I can learn from them. I've learned. Okay? At first, it's hard. Lalo na sa mga ama, sa mga lalaki. Mahirap ang binibigyan ng instructions sa mga ko. Because it's pride. Ano na? Ayaw natin ang nauutusan. But that's the start of humility. Taking and loving instructions is, sige, sabihan mo na, pag natuto ako, mas magmamature ako. Pag tinama mo ako, mas mamature ako. Pag tinama mo yung hindi dapat nasa sa akin, nabibuild yung character ko. Napopromote yung spiritual growth ko. And that's humility. If there's anyone in the family who should teach humility to the whole family, it is the It's the Father. Can I ask something from you, fathers? Can we shout the word Father? 1, 2, 3. Father! Father! Kahit ano naman pala. Isipin nyo lang nanonood kayo ng basketball. Tira! Diba?
Ay, hindi kaya lata ngayon natin. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ako sanay? Hindi ako sanay. So these are the three things. Every day you have to think about this. You have to think about that. You have to think about, God, how do I guide my family? How do I teach my family obedience? How do I teach my family discipline? Yan lang po. Yan ang tatlo na araw-araw. I won't ask anything more from you. Yan lang po. Pero pag nakikita ko yung the word guide, naalala ko nung pinanganak si Jesus. Tapos pinadalan ng Panginoon ng guide. Yung mga pantas, the words na. Pinadalan sila ng guide. At tumikit siya eksakto kung nasa si Jesus. And that's my prayer for everyone, that God will bless us with the guide. It could be people that you respect, it could be people that God has brought into your lives to speak into your lives. And I hope you would listen to them. Because it's not an accident that people have somebody over them. That's a test of humility. To submit to someone is a test of humility. And maybe if you submit to someone whom God has brought into your life, and practice the fathering love of that somebody, magkakaroon mo ng pagbabago sa buhay niyo. Pastor Mark is 8 years younger than I am. Bishop is 8 years younger than I am. Kasi tandaan ni Pastor Mark. But you know, I look at them as my fathers in the faith. Kasi sila yung nag-umpisa ng gawain ng Panginoon sa aking buhay. Pastor Mark passed on to me everything that he knows. And same with Bishop. Lahat. Wala silang tinago o tinulang. They gave everything to me. And as a bilang pagpapakita ng pasasalamat sa kanila. Gusto kong makita nila yung ginawa nila to be a joy rather than a frustration. I think yun yung pinakamasaya sa isang ama. Yung ama nagturo sa anak, yung anak sumusunod, yung anak nagpapasakot. Hindi yung sinasabi ng ama sa anak na sinusunod. It is a joy. It is a joy. At tayo mga anak, ang siyang magpapakita na ang ama natin ay dapat maging ama. So children, give your fathers the joy of being your father. Yes, siguro nakita natin na sila ay pumalpak, sila ay nagkulang. Yet, lahat tayo nagmula sa ating ama, our earthly fathers. So when we go home, they may not be with you today. But when we go home, honor and celebrate your father. So balikan ko po yung mga talata kanina. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and you may enjoy a long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction in the Lord. I want to start with number 4. Fathers, do not exasperate your children. Ibig sabihin mo nun, huwag natin silang i-provoke ng galit. Why? Kasi, kung i-exasperate natin yung mga anak natin, tayo pa ang nagturo sa kanila kung paano magalit.
So do not provoke our children to get... Kailangan mga ama na, ano ba kinagagalit ng anak ko? Fathers, do not provoke your children to anger. Ano ba yung kinagagalit niya? Tama ba ito? Well, is there something in me na kailangan siyang manis? May kailangan ba ako itama sa buhay? I have to guide her and discipline her. Because that's what the Word of God says. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. The instruction of the Lord and the discipline of the Lord at sometimes hindi po maganda. Kasi laging tataliwas yan kung paano tayo lumaki. The way we were brought up. Lagi po yan. Laging tataliwas yan kung paano gusto natin. Kasi tayo po, umaaksyon tayo ayon sa ating sariling kagustuhan. But when a father knows the heart of God, who is also His Heavenly Father, then maipaparating po natin yan sa anak natin. Plus, the guidance of the Holy Spirit. The Holy Spirit will lead us and show us the way. Hindi ba yung guidance? The Holy Spirit will teach us how to speak to our children. I remember, and this is one of the stories I love with BHLC, because I trigger a student as my children. Minsan po, nagkaroon ng insidente sa BHLC. Meron ng isang bata, nagsulat siya ng mura. Okay? I think it's PIM yata. Ano niya na kung ano yun. So sinulat niya, pinaikot-ikot niya sa mga klase niya. Okay? Naikot-ikot niya. So, I was notified a week after. So, I was so furious. Kasi isang linggo na pala to, bakit ngayon mo na lang pinaalam sa akin? Okay? So, I pray. Kasi una, ayaw kong mapahiya ni bata. Kasi alam ko na yung buhay niya, puno-puno na ng galit. Ayaw ko na siyang pagalitan. Kasi galit na nga siya, papagalitan pa natin. Ano mangyayari doon? Mapapuno na siya ng galit. So I really pray, Holy Spirit, show me how to deal with this, how to talk to this boy. So pinatawag ko siya. Asok siya niya. How may papel? How may papel? Okay? First thing is, kailangan aminin niya na siya gumawa na. So he will be forgiven. Tama ba ako? So you know what the Holy Spirit says? Tanungin mo siya kung siya yung sumulat mo. So pinakita ko sa inyo. Sulat mo ba ito? Opo! Sulat ko po yan. Natuwa pa siya kasi sulat niya. So, wala na. Amiyado na siya yung gumawa. Kasi nobody, ayaw umamin ng mga kaklase niya eh. Alam nila siya, pero hindi na aminin. So magbabarkada, hindi ba yun ang parang kalakalan? O yun na, kahit mali, dahil barkada mo, pagtatakpan mo, di ba? Pero mali. Kung mahal mo talaga ang barkada mo, pupunta ka sa kinauukulan, sabihin mo, ang totoo. Ang pagtatakip ng mali sa isang barkada o kaibigan ay ikalulog na rin niya sa kasalanan. So ito ba nangyari? Inabi na. Pagkuha ko ito. Sabi ko, hindi ko na alam yung bakit mo ito ginawa. Kilala kita. Pero isa lang hinihiling ko sa iyo. Huwag mo na itong utuloy. Ginawa. So pinatawag ko lahat ng barkada niya sa school. Pinahigit ko sila. Sabi ko, ipag-pray mo siya. Ang sabi ko, ikaw ang sumulat nito, humingi ka ng tawad sa kanila kasi nadamay sila. Tapos nag-pray yung mga barkada niya, pinag-pray din sa mga barkada. Sabi ko, mag-sorry din kayo sa kanila. Kasi hindi niyo siya natulungan dahil itinago mo yung katotohanan. Can I do that? No. Anong gagawin ko pag nakakita ako ng gano'n? Papagalitan ko.
But God has a way of disciplining His children. Hindi natin alam yun. Natatay, hindi natin alam yun. Only the Holy Spirit knows. Kasi kung tayo, may sarili tayong pamantayan ng pagpapalaki sa mga anak natin. Di ba ba? Yeah. Pero wala nang hihigit pa sa spirito ng tunay na ama na nasa sa atin. Hindi naman siya manghihimasok. Sabi natin siya, na ng spirito turuan mo, nag-guide mo, teach me to obey, teach me to discipline myself first and my children. So mga ama, gusto kong ipamantik sa inyo. Next time, at huwag naman sana, na mayroong nagalang mangyari sa iyo at sa mga anak mo, pray first. Ask the Holy Spirit to give you the words. Do not address the situation. Ayon dun sa kaalaman mo. Ayon dun sa galit natin. Ayon dun sa alam natin tama. Kasi kung alam natin tama, kakabasahan natin kayo. Pero siya, mahal na tayo bilang ama. Mahal din niya ang ating mga anak. Ayaw niyang magkakaroon ng alitan between families because that's what the enemy wants. Yung alitan sa pamilya, no, pinagpipiyastahan niya ng demonyo. Akala lang natin maliit na bagay. Ang lahat ng malaking bagay nag-umpisa sa maliit. At tampo ang pinag-uusap. Nadala na yun, nag-asawa na yung anak. Hanggang ngayon may tampo ka rin. Nakakita ko ng gano'n. Dahil may kamag-anak ako gano'n. Bra, pag-aaral na, lumaki siya, nag-anak na siya. Tuwing magbibita na siya, yung sama ng loob niya sa kanyang ama. Let go. Fathers, let's teach our children what love is all about. Ngayon, babalikan ko yung one. Children, obey your parents in the Lord. For this is love. Pero i-address ko po ito sa mga anak, sa mga ama, at sa mga magiging ama. We were once children. Tama mo ba? Hindi naman tayo ininawa na ganito na tayo kalaki. Diba? Mamamatay ang ating namin. We were once children. Yung hindi natin natutunan patungkol kay Lord na kailangan natin mag-guide, mag-obey at mag-discipline. Aralin na po natin yun. Magpagalit tayo, magpatuloy tayo paano mag-obey, magpatuloy tayo paano mag-discipline. If you see a family, if you see a family with a father, na disiplinary ang anak na, patuloy mo sa paano mo dinidisiplina ang anak mo? Paano mo tinuturuan? Sumunod ang mga anak mo. This is a time hindi naman tayo pwedeng magkakaroon na. We should work as a team because we are a family. And whatever good you are practicing in your family, share it to another family. That's why mayroong kingsmen. The kingsmen are supposed to exchange ideas about how to raise up families, how to address situations in the families. That's why there's kingsmen. And I hope you are doing that in your life groups. Kasi we are a family on. Don't forget that. Kung meron tayong unang aalalahanin, we are a family of nation. That's why we need to learn how to be guided, to obey, and to be disciplined. Dinisyon ang pamilya ko. Paglalimbulan ko. We were once children. What am I talking about here? Habang bata pa ang anak natin, turuan natin sumunod. Paano natin tuturuan sumunod? Kung tayo ay sumusunod. The
The best way to teach somebody is when they see it, not just hear. Mga tatay, may experience nyo na ba yung may ginagawa kayo lumapit yung isang anak mo? Ginawa rin yung ginagawa mo. Sino ang na-experience mo? Si Marvin. Sino ba? Yung naging interesado siya sa ginagawa mo. Na-experience mo yan? Tatay. Si Marvin. Yan. Ikaw. Sino ba? It's good, di ba? Masarap yung pakiramdam. Lalo bang nalubos ng plato, o kinukumpuli ka sa bahay, diba? Nililinis yung baril mo, mapit yung anak. So, diba? Ibig sabihin, nai-interest yung anak mo sa ginagawa mo. Huwag mo sabihin, ganito. What? Ito rin sa anak. Ito, it's a start of thinking. Oh, nagawa ng bisikleta mo, ano to? Anak, ito kasi nasira yung ganito. Sino gusto mo magturo sa kanila kapitbahay nila? The daddy was alive at 8 p.m. every Saturday. Dayo, kunin mo na yung lahat ng mga sapatos. Hindi rin mga sapatos. Hindi ko sa rubber shoes na rin. Puro letters. Bibihira rubber shoes naman. Rubber shoes naman. Nabibili. May Converse na naman yan. He does. But what Dad will do at 8 a.m. is ask me to get all the shoes at home. Okay, kunin mo yung panlinis natin. Okay? So, sino na yung linis na patos ito? Ayan, sila rin. So, ginagamit po namin yung mga silang t-shirt. Popcorn. Diba? Sino nito? Kapalaris. Tapos ito. O, tinuturuan ko na. Tapos ito. Wax. Naging sapatos. Dalawa yan. Tapos ito. Hindi pa rin natatapos yun. Hindi yung titigil sa dati hindi makita. Lalagyan ng konting dito. Tubig. Ang kitang ito. So, I saw him doing that. Every Saturday, hindi niya na ako lutusan. Every Saturday, before 8 a.m., nadadala ko na lahat ng sapatos. And I learned to do that. You can ask your Ate John. When I get home, I clean my face. Kasi naipasa na sa akin. Anong naipasa sa akin ng nanay ko? Magluto ng sinigang at ng kari-kari. Yan ang naipasa na. So mga don't exasperate. Don't provoke it. Kasi pag pinaalis mo yun, inilis yun. Nawa lang siya doon. Nawa lang siya. Kahit nakikikuting-ting siya doon, nawa lang siya. Tulungan mo rin ko, hawakan mo po. Masisira rin ginagawa natin. We bring joy to our children when we take them into what we do. Yes. Yes. Kaya minsan lumalaki ng bata, saan ka trabaho tatay mo? Hindi ko alam. Anong trabaho mo? Hindi ko rin alam. As young as 5 years old kami noong araw. I think Risha would. As young as 5 years old, alam ko na ang tatay ko ay government employee sa GSIS. Alam ko na nag-umpisa siya bilang hardinero. Kasi yun lang ang bakante sa GSIS. Nag-hardinero siya, naging clerk siya. And he retired as section chief. And nakwento ko na sa inyo. Walang pwedeng umutang sa gobyerno na hindi tumatang sa kanila. Guys, it's about time that we take care of our children. Pero ito, God should be seen in us. Guidance, obedience, and discipline. Second, honor your father and mother, which is the first commandment with promises. How do we do this? The way we treat our parents is the way
you're gonna show your children how to treat you. Kung paano natin ituring parangalan ang ating magulang, tayo mga ama, at nakikita at narinig ito ng ating mga anak, ganun din sila. Ganun din niya tayo itatrato. Because, no? Kasi we live by example. Kaya, mga tatay, may buhay pa ba kayong magulang? Right. Ipakita niyo sa mga anak niyo kung paano niyo pahalagahan ang magulang niyo. Dahil paglaki nila, sila rin ang mag-aalaga sa atin. Pakita niyo. Sama niyo. Gawin niyo silang katuwang sa pag-aalaga sa kanilang lolo at lola. Huwag niyo sila minsan kasi inisip natin, naku, may hirapang to, kawawa. Paano kung wala na tayong mga anak at hindi sanay sa hirap ang ating mga anak? What happens to them? What happens to our children? Kung hindi sila dumaan sa hirap at napagtagumpayan nila ito. So yung maliliit na hirap, hayaan mo sila. Dapa, hayaan mo sila. Kailangan nilang maranasan yan para pumila. It is suffering that makes us strong. Ngayon, may liberapan na ako mag-aral. Maganda yung pag-aaral na ipalungan. Hindi yan madali. Pero kaya natin ang dalawa. Sometimes sa pag-aaral ng bata, nahihirapan sila kasi wala silang, ano yung G? Wala silang D. Kaya nahihirapan. Diba? Kung may disiplina sila sa oras, alam nila kung kailan mag-aaral at anong aaralin. Kung may guidance sila mula sa kanilang mga magulang, ganito yan, anak. Meron akong kilala. Nanay siya. Ano pang buhay? Isang. Tuwing niya sa amin yung kanyang anak na bunso, pupunta sa kanya, Nay, may assignment ako sa akin. Tulungan mo naman ako. Ay, nawala. Hindi tama yan. Dapat ikaw ang gumagawa niya. Kasi, tutulungan kita at bibigyan kita ng sabwa. Paano ako na rin gumawa? Kailangan matuto ka. Aralin mo yan. Tama ba yung tayo? Tama ba? In a way, tama siya. Kaya lang, after a while, napag-alaman ko, kaya gano'n. Hindi alam ng nanay ang isasagot. You know what? Kinaaminin natin mo. Hindi natin alam. Kasama mo yan. Kasama yan. Huwag mo natin ikaya kung ito lang ang abot natin. Kung naabot natin sa pag-aaral, anak, ito lang naabot ko. Pero lahat ng pwede mo itulong sa Diyos. Itulong mo tayo. Online, hindi naman pag-aaral ang importante. Karakter. Kahit mataas ang pinag-aral mo, wala ang karakter, sandali ka lang sa trabaho. Why? Other than our bosses, there's another boss higher than many other boss. His name is Jesus. Kinanta natin. Lord of Lords, King of Kings. Honor your father and your mother. Everything will be well with you. Yan ang paborito ko dito eh. That it may go well with you. Well, wala akong pinipili yan. But sinabing everything will be well with you. Kaya matanong ako, sino medyo kinakapos sa pananalapi? Honor your father and your mother. Sino nag-aaral sa kinabukasan? Sino nag-aaral sa kinabukasan? Honor your father, that it may go well with you. It's time. Parang nag-journey ka. Gusto mo makarating doon, ito yung unang mong gagawin. Honor your father and your mother. Kumikot, sama-sama. Honor our fathers and our mothers. So, nag-umpisa ka doon. I'm honoring my father. Dala-dala mo yan. Hanggang sa pagdadala. The Lord will guide you where to go. And the Lord will teach you how to obey because you have honor your father.
And because you started with who the Lord has brought into your lives over you, it's as if sinusunod mo siya. So when we learned that, we started, wow, everything's going well with me, and I am enjoying it. Di ba yun, no? Well, with you and that you may live long. In some verses it says, are you enjoying your life today? Well, it's good for you. But don't forget God. Don't forget that we need to be guided as fathers and we need to guide our families. Don't forget that we need to obey. That's why I believe pinatamis po ni God na tawagin siyang our Father so we can learn from Him. Being a father. Lastly, we should be disciplined. We should allow God to discipline us fathers, that we may discipline our children according to how God disciplines us. Just when we wake up, God, I want to be like you. Simply pray, God, I want to be like you. God, I want to be like you. So my children will be like you. Not like me. So all the fathers, I would like to encourage you. Start the day without prayer. God, I want to be like you. Guide me, teach me to obey, and discipline me. Alam ko hindi madali, pero hindi mahirap kasi kasama kita. Because you rest in me. And I will depend on you, and I will listen to you, and I want to bless you, Lord, with the life you have given me. I want to journey this earth, that everything is going well with me because I am your representative. My family has a mission that I may enjoy everything that you have created. Then, we are facing quite a difficult situation. Actually, it is uncertain. 95 million is not a joke. We need all the fathers, wild families, to really pray for you. Yung binuksan ni Ate Joanne yung email, sabi na here, it's 95 million. I said to myself, this is a promise. Only God can do it. So if this becomes honest, God can do it. Now, if there's other plans, I want to hold on. No matter gaano ko gusto ang gagawin ko, I want to hold on to it. I will hold on to that. Because who I'm with is where I am is secondary to who I'm with. Una si Lord. Kung kasama ko si Lord, kahit saan makakarating ako. It's a good place. Ang bottom line, kung ano yung gusto ng Lord, sa inyo gusto. But, as a fundraiser, I always think, 95 million, how many 95 pesos are there? How many 950 pesos are there? How many 9,500 pesos are there? You know what, if you remember, we can still start with that. Ano lang yung Gcash card, supposed to give something like in the nomination of 95. 95 pesos, 950 pesos, diba? 9,500 pesos, 950,000 pesos. So, if God blesses you, 95 million. Or blesses you, 95 million. But we start with a little. What I'm saying resonates with your heart. Just do it. Anyway, kung malis tayo rito, nakapag-ikot tayo,
So, fathers, I thank you for being here. And isa lang po ang hinihingi ko sa inyo. Take care of your family. Nobody will. Nobody will. Take care of your family according to the guidance and obedience that Jesus showed and the discipline the Lord is bringing into our lives. So stand.